So, sa mga nakaka-receive ng mga demand letter, warrant of arrest, summon letter, at kung ano-ano pang mga letter galing sa mga agent, or mga nagpapanggap na lawyer, hindi po yan totoo, no? Kasi before kayo maka-receive ng ganung mga letter, meron po yung mga prosesong pagdadaanan, no? Na legal, no? Yung mga nare-receive nyo through email, through message, lahat po yan is hindi po yan totoo. O, gawa-gawa lang po yan ng mga nagpapanggap na abogado, lawyer, na part ng mga strategy nila, no, ng mga auditing application, So again, wag po kayong padadala sa mga ganyang klaseng mga pananakot or pagbabanta. Yung mga letter-letter na yan, wala po yung katotohanan, mga ka-lifestyle. Hindi po yan nagdaan sa mga legal na proseso. Kaya masasabi ko talaga na illegal po yan, no? So again, this is Marky Lifestyle. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, please do like, share, subscribe, and then paki-hit na rin ng notification bell nang sa ganyan ma-notify po kayo sa susunod na mga interesting video na i-upload po natin, especially about online leading application, mga ka-lifestyle, So yun lang, mga ka-lifestyle. Again, huwag po kayo matatakot sa mga ganong klase, kasi marami pa rin akong nababasang mga ganong klaseng mga comment, anong gagawin pag naka-receive ng demand letter, totoo ba to? Anong gagawin pag naka-receive ng warrant of arrest, totoo ba to? So meron akong mga iilan, no? Actually, ito yung mga madalas kong mabasa sa lahat ng mga comment section ng mga videos ko. So pinapatunayan ko po sa inyo, so pinapaliwanag ko po sa inyo na wala po katotohanan yan. So yun lang, mga ka-lifestyle. Peace.